Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us tonight. Thank you so much for these beautiful people who came here tonight to worship you and to receive your word. Thank you also for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. It is always with great joy and delight to be found in your presence. For in your presence there is fullness of joy. Even as the psalmist said, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. Thank you so much for the beautiful people who are joining us tonight. Thank you that you are with us tonight, even as we commit to you this service. And it is our prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. Christmas is a miracle story. One of the best times to receive your miracle, I believe, is today. Because I believe today is your miracle day. What we're going to do tonight is we're going to look at the Christmas story. Well, I suppose many of you, if not all of you, know the story. Probably you are familiar with the story, but many of you are not. Ang gagawin natin sa gabi na ito, sisilipin natin ang kwento ng Pasko, aalamin natin ang milagrong mayroon dito, and we are going to reflect from this story and believe God for our miracles. Anumang milagro ang inaasahan mo na gagawin ng Diyos sa iyo, ako'y naniniwala ang milagrong yan ay para sa iyo sa araw na ito. Because I believe today is your miracle day. Everybody say, today is my miracle day. Today is my miracle day. One more time. Today is my miracle day. I believe that with all of my heart because you who are watching this broadcast, let me just encourage you. You are not watching this broadcast by accident. This is by God's divine appointment. Hindi ko alam kung anong milagro ang nais mong gawin ng Diyos sa iyo. Pero napapanood mo ang broadcast na ito sapagkat nilayo ng Diyos na sa gabing ito, marinig mo ito at dapuan ka ng pananampalataya. At sa pananampalataya, maniwala ka na sa gabing ito ang gabi ng iyong milagro. Kung ikaw ay may sakit, pinagaling ka na ng Panginoon. Kung ikaw ay may pangangailangan, kinatagpo na ng Panginoon ang iyong pangangailangan. At kung may mga sitwasyon sa buhay mo na parang imposible sa Diyos, walang imposible. Walang mahirap sa Diyos. But first, we need to look at the Christmas story. And Christmas story is a timeless story. Wala pong bagong kwento ang Pasko. Pero ang kwento ng Pasko ay hindi po naluluma. Sa tuwing dumarating ang Kapaskuhan, naririnig natin ang kaparehas na kwento. Pero hindi nakakasawang pakinggan sapagkat nananariwa sa ating kaisipan ang katotohanan na minsan binisita ng Diyos ang sanglibutan nang si Jesus ay ipinanganak sa sabsaban ng Bethlehem upang maghatid ng kaligtasan sa sangkatauhan. Ang pinakadakilang milagro ay naganap nung unang Pasko at ang milagrong inaasam mo ay magaganap sa iyo sa araw na ito. But you need to hear the story first. Hebrews chapter 4, verse 2. For indeed, the gospel was preached to us as well as to them. But the word, referring to the gospel, which they heard, did not profit them. Strangely. Again, look at that part. The word or the gospel which they heard did not profit them. Strangely. Intriguingly. Not being mixed with faith in those who heard it. Yung narinig nilang good news ay hindi po nila napakinabangan. Bakit? Sapagkat hindi po nila sinamahan ng pananampalataya.
Hearing the story without mixing faith will not do you any good. You have to hear it and you have to believe the story. Kung gusto mong matanggap ang milagro na inaasam mo, kailangan mong marinig ang kwento at kailangan mong paniwalaan ang kwento. Dahil kung ito'y naganap noon, magaganap ito ngayon dahil hindi po nagbabago ang Panginoon. Siya'y kahapon, ngayon at magpakailanman. Napakagandang pansinin na ang mabuting balita, ang ebanghelyo'y tinawag na mabuting balita. Exactly, because the word gospel from the Greek word euangelion, meaning good news. Alam niyo po ba na ang kwento ng kapanganakan ng Panginoong Hesus ay tinawag na good news? Therefore, the birth of Jesus is the gospel. Sapagkat naiisip natin ang finished work of Jesus. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi ba sumagi sa isip mo, wala pong namatay sa krus ng Kalbaryo kung walang sanggol na ipinanganak nung unang Pasko. So you have to understand, this is the beginning of what we call the finished work of Christ. Kung meron pong namatay sa krus, kung meron pong inilibing, kung meron pong muling nabuhay, kung meron pong umakyat at umupo sa tabi ng Ama, ay dahil nung unang Pasko, mayroon pong ipinanganak na sanggol sa sabsaban ng Bethlehem. Now, look at the verse. Luke chapter 2, verse 10 and 11. But the angel said to them referring to the shepherds who are watching their field the night the Lord Jesus was born in Bethlehem. Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for how many people? All the people. Please take note, ang Pasko ay para sa lahat ng tao. Hindi lang para sa mga mayayaman. Hindi lang para sa may trabaho. Hindi lang para sa mayroong 13-month pay. Hindi lang para sa may bonus. Hindi rin para sa mga may nobyo at nobya. Dahil kung minsan iniisip nila, malungkot ang Pasko nila sapagkat wala silang kasintahan. At hindi rin ito para sa pamilya lang sapagkat may mga Paskong magkalayo ang pamilya. Merong mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Merong mahal sa buhay na malayo at nasa ibang lugar tulad ng probinsya. Ang Pasko ay walang pinipiling tao, mayaman, mahirap, anuman ang antas ng buhay. Solo ka man, 2 kayo, 3 kayo, 4 kayo, 1 batalyon kayo, ang Pasko ay para sa lahat ng tao. This is for all people. Say amen. Now look at verse 11. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. The birth of Jesus Christ is called the good news of great joy. Not just joy, megaskara. Not just joy, kundi super joy, mega joy. And it is the biggest and greatest joy of all. Wala nang tatalo sa sayang ito, sapagkat ang kasiyahang ito ay magpakailan-kailan paman. Christmas story is a gospel story. It is the good news. Hearing it, mixing it with faith, then you are ready to receive your miracle today. Are you ready to receive your miracle? And I believe you are. So let's look at the story. You have to believe because it only happens to those who believe. Luke chapter 1, verse 34 to 35. I'll just give you a snapshot, then in a little while I'm going to give you the details of the story. Snapshot. Look at verse 34. Itong response ni Mary, matapos po siyang kausapin ni Angel Gabriel, referring to what will happen to her. How can this be? Mary asked the angel. Angel, referring to Angel Gabriel. Since I am a virgin. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you. The power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Takang-taka si Maria, sapagkat sinabi sa kanya ng anghel na siya ay
maglilihi, magdadalang tao at magsisilang ng sanggol. Gayong sa kanyang abot ng kaisipan, imposible itong mangyari. Sapagkat ang sabi niya, how can this be? I do not have a husband. I know not a man. Sabi po sa ibang salim, for I am a virgin. Wala po siyang asawa at this point in time. Of course, you know the Christmas story. Si Joseph at si Mary po'y nakatakdang magpakasal. Iniaayos na ang kanilang darating na kasal. Nasa wedding plan na po sila. Kumakausap na sila ng mga suppliers. Meron na silang lugar, meron na silang petsa, everything is doing well. Maganda naman ang tinatakbo ng plano. Hanggang sa dumalaw ang anghel at sinabi ang plano ng Diyos at siya ay pinili upang maglihi at magsilang ng sanggol. Hindi ordinaryong sanggol, kundi sanggol na magiging tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Ang sabi niya, how can this be? The angel said, it will take a miracle. It is the power of the Holy Spirit will come upon you, and you will receive the power, and then you will be overshadowed by the power of the Most High, and the one that is born of you is holy, and he will be called the Son of God. Pansinin niyo po yung word na holy. Ang Greek word na ginamit ay hagios, meaning uncontaminated, hindi nadumihan, uncontaminated. Ang lahat ng tao po'y contaminated dahil lahat tayo galing kay Adan. Si Jesus po hindi galing kay Adan. Siya po yung ikalawang Adan na galing sa langit na bumaba. Lahat tayo galing kay Adan. Si Adan po contaminated. Lahat ng galing kay Adan, pag ipinanganak, contaminated. Sabi po ng Romans 3:10, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Dahil galing tayo lahat kay Adan, mula pa sa sinapupunan ng ating mga ina, tayo po'y makasalanan na at tayo po'y pinanganak na makasalanan. Psalms 51 verse 5, tayo po'y sinful at birth, sinful from the time our mother conceived us. Ibig sabihin ng ipinanganak tayo, makasalanan na. At dahil ipinanganak ang makasalanan, natural sa iyo ang magkasala. Kung paanong natural sa ibon lumipad, natural sa isda ang lumangoy, natural sa aso ang kumahol, natural sa tao ang magkasala, sapagkat nananahan sa atin ang sinful nature na galing kay Adan. Pero si Jesus, wala pong sinful nature, sapagkat hindi siya nanggaling kay Adan. Kaya siya po'y hagios, uncontaminated. Dahil siya po'y walang dungis, siya po ay perfect Savior, sapagkat ang kanyang ililigtas ay ang kasalanan ng sangkatauhan at hindi ang kanyang sariling kasalanan, dahil wala siyang kasalanang pangsarili. Minsan sinabi niya sa kanyang mga kausap, sino sa inyo makakasumbat na anumang kasalanan ng aking ginawa? Maging ang kanyang mga kaaway ay walang maisumbat na kasalanan ng kanyang ginawa, sapagkat siya po ay uncontaminated. Sapagkat ang kapanganakan ng ating Panginoon Kristo ay hindi katulad ng kapanganakang natural tulad ng sa atin. Tayo po'y naipanganak dahil nagsama ang similya ng nanay at ng tatay. At dahil po sa natural union within wedlock, nabuo tayo at tayo po'y naipanganak. Dahil ang ating mga magulang ay contaminated, tayo po'y pinanganak contaminated. Si Jose at si Maria hindi pa po nagsama. Kaya walang union of two cells. Hindi po nagsama. Si Maria po ay birhen. Wala po siyang sexual na karanasan sa kanyang mapapangasawa o sino mang lalaki. Kaya nga nung malaman ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao, nagulat siya. In fact, palihim niyang pinaplano na sana'y takasan si Maria sapagkat hindi niya matanggap na si Maria ay nagdadalang tao sa sanggol na hindi naman galing sa kanya. Well, nasettle lahat ito dahil habang natutulog si Jose, dinalaw siya ng anghel ng Panginoon at ipinaliwanag sa kanya ang lahat ng ito.
Ang sanggol na nabubuo sa sinapupunan ng ina, interestingly to take note, ay hindi po nanggagaling sa ina ang kanyang dugo. Ang bata po habang nabubuo sa sinapupunan ng ina, as you can see in the picture, ang bata po'y nagpuproduce ng sarili niyang dugo. Ang tawag po sa proseso na ito ay hematopoiesis. Ito po'y proseso from embryonic stage. Ang bata po nagpuproduce ng kanyang sariling dugo. Hindi po galing sa nanay ang dugo ng bata. Ang bata nagpuproduce ng sariling dugo. Na gaano kaimportante ito? Napaka-importante po nito sapagkat ang dugo ni Jesus ay hindi galing kay Maria. Kung ang dugo ni Jesus ay galing kay Maria, ito po'y contaminated. Maging ang mga sanggol na ipinapanganak, ang dugo niya ay hindi galing sa kanyang ina. And this explains kung bakit ang nanay at ang anak minsan hindi magka-blood type. Dahil hindi mo kailangan maging henyo para maintindihan. Kung ang dugo ng bata ay galing sa ina, dapat parehas sila ng blood type. Pero that explains na iba ang blood type ng nanay, iba ang blood type ng anak, sapagkat yung bata nag-develop ng sarili niyang dugo. Pero hindi lang naman po yun ang composition kasi natin. Meron pa rin tayong galing sa tatay at galing sa nanay kasi tayo po ay resulta ng union of two cells. Unlike si Jesus, walang union of two cells. Walang parte si Joseph, walang parte si Mary. Walang kinuha kay Mary. Hindi kinuha ang egg cell ni Mary. Hindi kinuha ang blood ni Mary. Hindi kinuha ang sperm cell ni Joseph. Totally, walang part si Joseph. Walang part po si Mary. Well, Bishop, bakit po dumaan sa sinapupunan ni Maria? Sapagkat ang pintuan papasok sa mundo na ito ay ang tiyan ng ina. Saan po ba kayo dumaan? Naintindihan nyo na, para maging legal ang pasok mo sa mundo, dadaan ka sa tiyan ng ina. Kaya ikaw ay anak ng ina mo. Tama ang sinabi ko. Hindi ko lang kung tama ang intindi mo. Kapag papasok ka sa isang bansa, may passport ka at merong immigration. Para maging legal ang pasok mo sa bansa, you have to pass through immigration. Pag dumaan ka sa back door, illegal entry. Mga kapatid, bakit kailangan si Jesus ipanganak? Kasi kailangan maging legal ang kanyang pagpasok. Kailangan tama ang simula dahil gagawin niya yung pinakatama doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi pwedeng maging tama ang gagawin niya kung sisimula ng mali. He has to start right in order to end right. Kaya napakahirap para sa Diyos ang walang hanggan magkaroon ng hanggan. Napakahirap sa Diyos ang walang simula pero magkaroon ng simula. Tiniis lahat ito ng Diyos ang pinakamalaking sakripisyo sapagkat nasa likod tayo ng kanyang kaisipan. Naiisip niya matapos ko lang lahat ito, ang lahat ng sasampalataya sa akin ay ililigtas ko at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Can you say amen? Now, let's look at the story. Luke chapter 1, verse 26, following verses. Now, this is the full details. In the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Outstanding details. Just imagine, 2 verses, nandun lahat ng detalyeng kailangan mong malaman. Sinabi sa atin kung kailan nangyari. Sinabi sa atin ang pangalan ng anghel. Sinabi sa atin kung saang bayan, saang probinsya. Sinabi sa atin ang pangalan ng birhen. Sinabi sa atin ang pangalan ng kasintahan ng birhen, ang pangalan Jose. Sinabi pa kung saang galing siyang lahi. 2 verses, mouthful. Nandun lahat ng impormasyong kailangan mong malaman. Now, look at the next verse. The angel went to her, referring to Mary, and said, "Rejoice,
highly favored one. The Lord is with you, blessed are you among women. Nang dumating ang Angel Gabriel, binati siya. Ang bati sa kanya, charito. Nagulat siya. Sapagat hindi niya pa alam ang ibig sabihin ng charito. Tulad nyo, noong una niyong marinig, nagulat kayo. Ano ba ang charito? Sino ba ang charito? Bakit may charito? Ngayon alam na natin ang kahulugan. Pero si Mary nang unang marinig, hindi niya pa alam ang kahulugan. Pero sinabi agad ng anghel ko anong kahulugan. Sinabi sa kanya, charito, blessed and highly favored. Dahil po yung highly favored, ang Greek word na ginamit po dyan ay charito. Now, look at verse 29. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greetings this might be. See, I told you. Nagulat siya, anong bati ito? Ba't ako binati ng charito? Ano ito? Iniisip-isip niya. Look at verse 30. But the angel said to her, do not be afraid, Mary. Now, this is the explanation. You have found favor with God. Kaya sa binating charito, ang sabi ng anghel, nakatagpo ka ng grasya ng Panginoon. You have found favor with God. The word favor comes from the Greek word charis, which means grace, gift. It means unmerited, undeserved, and it also means unfair. Maraming relihiyon ang nagsasabi na si Mary ay deserving dahil siya po ay birhen. Make no mistake about this. She was not the only virgin on the earth in that time. Hindi lang po siyang dalaga, hindi lang po siyang birhen. Marami pong birhen noong unang panahon sapagkat mas matimpi pa ang mga babae noon kaysa ngayon. Iba pa ang babae noon, iba pa ang lagay noon, wala pang YouTube, wala pang Facebook, wala pang mga bagay-bagay na mayroon tayo sa mundo ngayon. At I'm sure mas marami nung unang panahon kaysa sa ngayon. And you have to understand that Mary was found favor with God. Kaya siya tinawag na charito. Blessed and highly favored. Now, look at verse 31. Pinaliwanag sa kanya kung anong mangyayari sa kanya. You will be with child and give birth to a son. And you are to give him the name Jesus. Madetalye ang ibinigay na impormasyon. The child will be great. He will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. Binanggit sa kanyang lahat ng detalyeng kailangan niyang malaman. Now, look at verse 34. Tignan niyo ang kanyang reaksyon. How can this be? Di ba binasa natin kanina yon? Pinakita ko sa inyo para ka nanonood ng movie. Pinakita ko sa inyo muna yung last scene. Ano yung huling mangyayari? And then parang nakapanood kayo, di ba may mga ganyang type of movie na pag nanood ka, ang unang opening scenario ay kung ano mangyayari sa dulo. Then all the while, bigla kang ibabalik doon sa simula. And then pagdating doon sa dulo, malalaman mo, yun yung opening. Ipinakita sa iyo. So ganun ang ginawa natin. Pinakita ko muna sa inyo yung dulo. Tapos umatras tayo, sinimula nating dahan-dahanan, tignan kung ano po ang detalye ng story. Ang sabi po ni Mary, how can this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. Parang ganito ang sabi niya, paano mangyayari yan? Wala naman akong asawa. At least naiintindihan po ni Mary na para mangyari yan, kailangan may asawa. Kailangan magkaroon ng asawa. Magkaroon ng sexual na relasyon ng mag-asawa. At sa pagsasamang sexual na mag-asawa, magkaroon ng bunga ang kanilang pagmamahalan. At magkaroon po ng pregnancy. At magkaroon ng delivery. At maipanganak ang sanggol. Yun ang abot ng kanyang maintindihan. Then the angel explains in the next verse kung paano mangyayari. It will take a miracle. Hindi natural. Dahil yung naiisip ni Mary, natural.
Ang naiisip ng Diyos, hindi natural, supernatural. Pwede kang gumaling in a natural way. Pwede ka rin gumaling in a supernatural way. Pero tandaan niyo po, mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng himala. At walang mahirap para sa Diyos. Now, look at verse 35. The angels answered. Pinaliwanag ng anghel kung paano mangyayari. The Holy Spirit will come upon you. The power of the Most High will overshadow you. The Holy One, the uncontaminated One, Hagios, to be born will be called the Son of God. Not Son of Joseph, but Son of God. So para maintindihan ni Mary, gumamit ang angel ng illustration. You see, that is how we do it. Pagka meron tayong gustong ipaliwanag, and then we use examples. Di ba? Parang teacher na nasa kanyang class at nagpapaliwanag siya. Sabi niya, tapos nakatungal lang mga, for example. Di ba? For example, sabi ng teacher. Ano po ang purpose ng for example? Ang ibig sabihin ng to explain further. For you to understand better. Sapagkat hindi pa sumasara ang nakangangang bibig ni Maria. Pinoprocess niya. Kung baga alam niyo po yung nagbabaper. Ako ba'y nananaginip? Totoo ba ito? Totoo ba ito? Ito ba'y totoo? Ano ba ito? Sabi ng angel sa kanya, all right, naintindihan ko kung ano ang naglalaro sa iyong kaisipan. So let me give an example. Verse 36. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. Si Elizabeth po'y cousin ni Mary. Even your cousin, Elizabeth. Sabi ni Mary, mayroon akong pinsan ang pangalan Elizabeth. Now it's working. Kilala ko si Elizabeth. Friend kami sa Facebook. Kilala ko siya. Alam ko, matanda na siya. Ang asawa niya si Zacarias. Alam ko, gurang na si Zacarias. Alam ko, gurang na rin si Cousin Beth. So, anong tungkol sa kanya? Pinaliwanag ang angel. Sabi ng angel, your cousin Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she was said to be barren. Now, yung kanyang pinsang si Elizabeth ay double dead. Dahil una, gurang na. Na kahit hindi ka baog, pag gurang ka na, expired. Ang iyong sinapupunan ay expired. Ibig sabihin, may expiration date kasi yan. So, kahit hindi ka baog, kahit na normal ang ovaryo mo, pag umabot ka na sa expiration, expired na. So sabi po ng angel, ang iyong pinsan ay expired na. And to make it even worse, baog pa. So dalawa, double dead. Expired and barren. Double dead. Tignan niyo ang sabi ng angel, is now in her 6th month. Ang iyong pinsan na gurang at baog pa ngayon buntis sa ika-6 na buwan. 37, for nothing is impossible with God. For nothing is impossible with God. Come on, let's read together verse 37. For nothing is impossible with God. One more time. For nothing is impossible with God. Tignan nyo naging reaksyon ni Mary. Mula doon sa kaninang nakanganga siya, hindi niya alam kung anong tumama sa kanya. Look at 38. Nung marinig niyang istorya, nung marinig niyang example, nung angel Gabriel referring to her cousin, look at 38. I am the Lord's servant. Mary answered, be it unto me according to your word. Then the angel left her. Kailan siya nag-respond properly? Nung marinig niya, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos.
Hindi ka po dadapuan ng pananampalataya para sa kagalingan kung hindi ka makarinig ng mensahe tungkol sa kagalingan. Hindi ka dadapuan ng pananampalataya para sa kaginhawaan ng buhay kung wala pong mensaheng nagtuturo na si Kristo bagaman mayaman naging mahirap alang-alang sa iyo upang sa kanyang paghihirap ikaw ay guminhawa. Sapagkat ang pananampalataya ay nakadepende sa iyong naririnig. Kaya kung nasa simbahan ka na walang itinuturong kagalingan, walang itinuturong kaginhawaan, walang itinuturong tagumpay, walang itinuturo na pagpapala at pabor, good night. Nothing's gonna happen. Sapagkat you cannot exercise faith beyond your actual knowledge of the Word of God. You have to know the Word and exercise faith on what you know. Kaya nung malaman ni Mary, nung marinig niya ang patotoo ng kanyang pinsan, nang marinig niya ang sinabi ng anghel, for nothing is impossible with God, she responded well. Ang sabi niya, I am the Lord's servant. Be it unto me according to your word. Nakaka-respond tayo ng tama pag narinig natin, tinapos na ni Kristong lahat sa krus ng Kalbaryo. Shout amen! My question is this, when did Mary receive her miracle? The answer is when she received the grace of God. Nung matanggap niya yung grasya, doon na po nagsimula ang milagro. Miracle was set in motion the moment she received the grace of God. Mga kapatid, hindi ko mo wala kang nakikita, hindi ko mo wala kang nararamdaman, walang nangyayari. That's why you have to learn how to walk by faith. You have to learn how to live by faith. Kasi tayo, sanay na sanay tayo sa nakikita at nahahawakan at nararamdaman. Kaya ang atin pong orientation, kapag walang nakikita, walang nararamdaman, nahihirapan tayong maniwala. Mga kapatid, kailangan nyo pong paniwalaan kung natanggap nyo na yung grasya, ang milagro ay hindi manggagaling sa labas. Ang milagro nandito na sa loob, sapagkat ang milagro ay ang grasya ng Diyos. The challenge is not to receive a miracle. The challenge is how you will allow the miracle to come out from your born-again spirit and manifest in your body. That is the great challenge. Pero hindi tatama sa katawan kapag hindi dumaan sa kaluluwa. Ang main faculty ng iyong kaluluwa, yung isip. That's why you have to renew your mind. In order to open the gate and the floodgates of miracle from your spirit, dadaan sa iyong soul, tatama sa iyong katawan, dito lang mangyayari, walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Amen. Now look at the verse. Luke chapter 1 verse 30. But the angel said to her, do not be afraid. Do not be afraid, Mary. If you are sick, do not be afraid. You who are watching this broadcast, if you are sick, do not be afraid. Kapag sinabi ng doktor, malubha ang iyong sakit, meron kang cancer, stage 4, do not be afraid. Mas malaki ang grasya ng Diyos kaysa sa anumang sakit na mayroon ka. Again, sinabi ko na sa inyo kanina that the word favor, ang Greek word ay charis. Meaning ng charis ay unearned, unmerited, undeserved, and unfair. When do miracles happen? When do miracles happen? The answer is when we receive the grace of God. Have you received the grace of God? Kung natanggap nyo na ang grasya ng Diyos, nasa inyo na ang milagro ng Diyos. Give Him praise. Give Him praise. Amen. You have the miracle of God inside your born-again spirit. The Bible says the power
that raised Jesus from the dead is the same power that you have inside your born-again spirit, that it even quickens your body. Ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay ang kapangyarihang nananahan sa atin. Kaya you have enough power, you have enough miracle from the inside. What we must learn is we must learn to release that grace from the inside and let it out. And you can only do that by faith. And faith only operates in the law of declaration. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. You have to say it. You have to say it. Kaya lagi natin binibigkas, ako'y malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Yan ba ang gusto nyo? Amen. Tinatanong ko po kayo, yan po ba ang gusto ninyo? Amen. Yan ang bigkasin mo palagi. You are healthy. You are wealthy. You are pretty. Kapag tumingin ka sa salamin, oh, good morning, pretty boy. Why? Why do you do that? Because the moment you speak, miracle happen. Para mabago ang tsura mo, kailangan ng milagro. Pero kung maging mapagmasid ka, kung anong itsura mo mula nung hindi ka born again at ngayon, malaking milagro na ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Woo! Give Him praise! Shout amen! Of course, ang gustong sabihin sa atin ng religion, you have to work for it. Kailangan mong pagtrabahuan, kailangan mong pagpagalan, kailangan mong pagsikapan para maghimala ang Diyos sa iyo. Nothing could be further from the truth. That is wrong. That is religion. Ang milagro ng Diyos ay hindi o premyo ng aking serbisyo at hindi rin premyo ng aking sakripisyo. Ang milagro ng Diyos ay regalo ng tinapos na gawa ni Kristo para sa akin. It is God's grace. Shout amen. Mary found grace with God just like us. We also found grace with God. Can you say amen? Mary was given grace, so are we. So tandaan mga kapatid, na hindi po ito by works, ito'y by grace. Now let me serve this notice. If you try to earn a miracle through works, you lose it. You have fallen out of God's grace. Kapag gusto mo ng milagro at kinukuha mo by works, you lose your miracle. I'll show you the verse. Galatians chapter 5 verse 4. Those of you who try to earn God's approval, God's miracle, God's favor, God's blessing, lahat yun ang ibig sabihin ng God's approval. Those of you who try to earn God's approval, how? By obeying His laws, meaning by works. If you're trying to get your miracle by works, if I can pray more, if I can serve more, if I can give more, siguro kung may bibigay ko itong malaking offering na ito, baka pagalingin ako ng Diyos. My goodness, pati ang Diyos gusto mong pang suhulan. Ibig sabihin, mapapagalaw mo ang kamay ng Diyos sa magkanong offering. Mapapagalaw mo ang Diyos. Siguro mapapagaling ako ng Diyos kung mag-fasting ako ng 40 days and 40 nights. I'm not against that. If you want to do that, bless your heart. Pero hindi mo kayang mapagalaw ang kamay ng Diyos dahil sa serbisyo at sakripisyo. Ang tanging kaluguran lang natin sa harapan ng Diyos ay dahil tayo'y na kay Kristo. At dahil ikaw ay na kay Kristo, you don't try to earn God's approval by obeying His laws or by works. Now, two things happen if you do that. Look at the verse. Two things happen if you try to earn God's approval. One, you have been cut off from Christ. Ouch. Number two, you have fallen out of God's favor. Ouch. Dalawa nangyayari. Putol ka, hiwalay, at ikaw ay nahulog na mula sa grasya ng Diyos.
sapagkat hindi pwedeng pagsamahin ang works at grace. Hindi pwedeng pagsamahin si Kristo at ang works. Sapagkat pag pinili mo si Kristo, hindi mo pwedeng idagdag ang works. Sapat na ang finished work. Sapat na ang finished work. Amen? Maraming mga tao ang hindi nakatanggap ng milagro mula sa Diyos sapagkat pilit nilang binabayaran ang libreng ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Maraming mga taong hindi nakatanggap ng milagro mula sa Diyos sapagkat pilit nilang kinukuha sa kanilang gawa ang libreng ibinigay na ng Diyos sa pamagitan ng tinapos na gawa ng kanyang anak. Grace is to receive what you do not deserve. That is why we call it the scandal of grace. Very scandalous. With this limited peanut brain cannot comprehend, you receive what you do not deserve. That is something this peanut brain cannot understand. Why? Because our orientation is that you receive what you deserve. You do good, you get blessed. You do bad, you get cursed. That is our orientation. But grace is truly amazing. We receive what we do not deserve. Hindi tayo karapat-dapat, pero niyakap tayo sa ating karumihan. Minahal tayo sa ating kamalian, at hindi niya tayo iniwanan. At nang siya'y namatay, sinama niya tayo sa kanyang kamatayan. Nung siya'y inilibing, isinama niya tayo sa kanyang libing. Ang mabuting balita, pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. At nang siya'y nabuhay, hindi tayo iniwanan sa libingan. Siya'y nabuhay, kasama tayong nabuhay sa bagong buhay. Furthermore, nang siya po'y umakyat sa langit at umupo sa tabi ng Ama, ang sabi ni Apostol Pablo, tayo'y inyo pong kasama ni Kristo. Saan? Sa upuan ng pabor at pamamahala. Kaya ang nakasulat sa Biblia, pag ikaw ay na kay Kristo, pinaburan ka na ng Diyos, pinagpala ka na ng Diyos, at ikaw ay naghahari kasama ni Kristo. Can you say amen? Mary did not deserve the miracle of Christmas. She was given grace. Mary was not full of grace. She was given grace. Alam niyo po, ang ginawa ng religion, ginawa po siyang full of grace. Ang teaching ng Bible, she was not full of grace. She was given grace. Religion tells us, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. That's how we were taught, by religion. But when we look at the scripture, to our amazement, Mary was not full of grace. So are we. Mary was given grace, so are we. Salamat, nabigyan tayo ng grasya ng ating Panginoon. Amen. Luke chapter 1 verse 28, having come in, the angel said to Mary, Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. Highly favored one means one endowed with grace. Highly favored one means one chosen by God to receive His grace. Si Mary po ay nabiyayaan. Hindi po siyang nagbibigay ng biyaya. Si Mary po, we are not taking anything away from Mary. Now look up here, look at my eyes. Mga kababayan, hindi po namin minamaliit si Maria. Hindi po namin minamaliit si Maria. Inilalagay lang po namin si Maria sa dapat niyang kalagyan. Hindi po si Maria ang nagbibigay ng grasya. Hindi po si Maria ang pinagmumulan ng grasya. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng grasya, lahat ng biyaya. We are not saying anything against Mary.
You respect Mary, so do we respect Mary. We adore her as far as the Bible explains. We respect her. But we do not worship Mary in the same level as we worship God. Because Mary was not God, and Mary was not even the mother of God. Mary found favor with God. And the good news is, so do we. We have found favor with God. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Mary was not the dispenser of grace, but receiver of grace. Hindi po siya ang nagre-release ng grace. Siya po yung nakatanggap ng grace. I'll show you the verse. Luke chapter 1 verse 30. But the angel said to her, do not be afraid, Mary. The angel was talking to Mary, right? And what did the angel said to her? You have found favor with God. You have found favor with God. So do we. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo rin. Mary was called Charito, blessed and highly favored. So are we. Amen? Now look at the verse. Luke 1:28 again. Having come in, the angel said to her, rejoice, highly favored one. Anong Greek word ng highly favored one? Charito. Ano ibig sabihin ng charito? Now, tinatanong ng iba, bakit daw ang sign ng charito ay 2 thumbs up? Kasi ang ibig sabihin ng 2 thumbs up, highest approval. Si Mary po'y nakatanggap ng highest approval. Ganon din tayo. Now, tignan natin ang Ephesians chapter 1 verse 6. To the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved. Yung word na accepted, anong Greek word? Charito. Ito ang ikalawa at huling gamit ng word na charito. Ang unang tinawag na charito si Maria. Luke 1:28. Ang pangalawang tinawag na charito ay ang mga believers. Look at the verse. To the praise of the glory of His grace by which He made us. Us, referring to believers. Us, charito. Us, accepted in the beloved. Kaya yan po ang ibig sabihin, blessed and highly favored. Ang senyas po niyan, 2 thumbs up. Highest approval. 2 thumbs up. Ibig sabihin, charito. Kapag isa lang, chariwan. Pag dalawa, charito. Pag isa lang, bless. Pag nilagyan mo pa ng isa, bless na, highly favored pa. You are charito. Amen. So bigyan mo ang katabi mo ng 2 thumbs up. Sabihin mo sa kanya, you are blessed and highly favored. Palakpakan si Lord. Amen. Yung iba ayaw gumamit ng charito. Dahil si Bishop Emmy daw ang may-ari nun. Hindi po ako may-ari ng charito. Hindi po. Nasa Bible po yan. Pwedeng gamitin niya ng lahat. Sapagkat para sa lahat yan. Nasa Bible po yan. 2 beses lang ginamit. Ang word na charito, 2 times lang ginamit. Napakalaki ng Greek New Testament. Now, look at this. You can see this on your screen. Isipin po ninyo, 775,361 words in the King James Bible. And the word charito was only used 2 times. Luke chapter 1 verse 28 and Ephesians chapter 1 verse 6. Now, kayong nanonood na Bible scholar, you can check this out. Scholar kayo, di ba? Tignan nyo yung Greek text, tignan ninyo. Hindi na uli ginamit. Mantakin mo, ang laki-laki ng New Testament Greek. 2 beses lang ginamit. Hindi na uli ginamit. Ang unang tinawag na charito si Maria. Pangalawang ginamit na charito para sa believers. Wala na si Maria. Tayo na lang. Tayo na lang ang natitirang charito. Blessed and highly favored sa lupa. Amen.
Oh, tignan niyo po mga kapatid, napakalaki ng New Testament Greek, and that is very, very important for you to understand and realize. I need to correct myself. 138,020 Greek words. Iba yata yung nabanggit kong numero kanina. Pera yata yun ni Pastora Jo. So you who are watching this broadcast, I stand corrected. There are 138,020 Greek words. You see? Ang tao nagkakamali, pero ang salita ng Diyos hindi nagkakamali. Praise God. Now, if you want to know more about this, meron po tayong ebook, ang title Charito, Blessed and Highly Favored. Now, let me close. Colossians chapter 1, verse 12. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. The word qualified, ang Greek word hikano, which means qualified. Ibig sabihin, walang ibang meaning ang hikano kundi qualified. Kaya eksakto talaga yung pagkakatranslate po na qualified, hikano. Qualified meaning qualified. Hikano means qualified. Ang Greek grammar po niya ay aorist tense, meaning once qualified, always qualified, and can never be disqualified. Hindi ka pwedeng ma-disqualify. Kasi ang nag-qualify sa iyo ay ang Ama. Now look at the verse. Let's read that slowly. Giving thanks to the Father who referring to the Father, right? Who has qualified you. So let me ask you the question. Who qualified you? How can you be disqualified? Paano kayo disqualify ng obispo nyo? Paano kayo disqualify ng pastor nyo? Walang pwedeng mag-disqualify sa iyo. Kinwalify ka ng pinakamataas sa lahat. The Father has qualified you. Praise God. And make no mistake, we have been qualified by the Father because we are in Christ. Can you say amen? Kaya hindi ka ma-disqualify. You are qualified for miracles. Kaya anumang milagro ang gusto mo, qualified ka dahil ikaw ay na kay Kristo. Ikaw ay qualified. Don't disqualify yourself. And don't you ever allow people to disqualify you. Hindi maghimala ang Diyos sa iyo dahil di ka nagbibigay. Hindi maghimala ang Diyos sa iyo dahil hindi ka nagsisimba. Hindi maghimala ang Diyos sa iyo dahil sa hindi ka nagseserbisyo. That is wrong. That is condemnation. Minahal tayo ng Diyos nung tayo po'y makasalanan pa. Niyakap na tayo, minahal na tayo. At nung tayo na kay Kristo, iniupo tayo sa tabi ng Ama. At walang makapag-aalis sa iyo doon. Bakit? Hindi mo yun napremyohan. Nirigalo sa iyo ni Jesus. What you did not get by works, you cannot lose by works. Ipayapa mo ang isip mo. Walang makakapagpabago ng relasyon mo sa Diyos. Dahil ito ay gawa ni Kristo. Now, look at Colossians chapter 1 verse 12. Meron pang dalawang mahalagang salita before we finally close. The two words there, actually there are three. Nakita na natin yung hikano. Yun po yung qualified. The other two is the word share and the word inheritance. The Greek word for share is meris, meaning take part or partake. Ang word na inheritance, ang Greek word ay kleros, which means patrimony. Patrimony. The word patrimony comes from the Latin word patrimonium. Patri meaning father. You know that.
Monium, meaning estate or property. Put that together, patrimonium, meaning property of your father. Patrimonium is property or estate of your father. Tanong ko lang, may karapatan ka ba sa property ng tatay mo? Mahina ang sagot nyo. Parang walang masyadong property ang tatay nyo. Pero kay magalala, hindi naman siya pinag-uusapan natin dito, ang ating amang sumasalangit. Amen! Praise God! Listen! The Father has qualified you to share in His properties, one of which is miracles. Basahin natin malakas sabay-sabay. Kaya nyo bang basahin yan? Yes. 1, 2, 3. The Father has qualified you to share in His properties, one of which is miracles. Sa dami-dami-dami ng properties ng ating amang sumasalangit, dahil ikaw ay anak, may karapatan ka. At ang isa sa mga ari-arian ng Ama ay ang mga milagro na kailangan mo. Yan ay para sa iyo. Masaya po ba ang Pasko? Yan ang nagpapasaya ng Pasko. Sapagkat ang milagrong naganap ng unang Pasko hindi kumukupas. Hanggang ngayon, ang Diyos ay nagmimilagro. Hanggang ngayon, ang Diyos ay naghihimala. When do miracles happen? Tell me. Now, let me ask you, have you received the grace of God? Yes. Taas ang kamay ng mga tumanggap na ng grasya ng Panginoon. Amen. Yes. The big idea is, in Christ, I am qualified for miracles. What is the big idea? In Christ, I am qualified for miracles. Mas malakas pa. In Christ, I am qualified for miracles. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved and be qualified for whatever miracles you'll be needing now or even the rest of your life. Ang sekreto ng milagro ay ang grasya. Ang grasya ay si Kristo. Tanggapin mo si Kristo, tatanggapin mo ang grasya. At pag tinanggap mo ang grasya, matatanggap mo ang milagro ng Diyos. Manalangin po tayo ng pagtanggap. If you want to receive Jesus today, at maging sa lahat ng narito sa loob ng bulwagang ito, hundreds of people are here tonight. Taas natin ang ating dalawang kamay. Mananalangin tayo ng pagtanggap. Pikit natin ang ating mata. At doon sa mga nanonood sa broadcast, manalangin tayo. Nakataas ang iyong kamay, nakapikit ang iyong mata. Manalangin tayo ng pagtanggap. Bigkasin mo ang mga katagang ito at ariin mo na isang personal mong panalangin. Manalangin tayo, Panginoong Hesus. Ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Sa loob ng bulwagang ito, maging sa mga nanonood sa broadcast na ito, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. At itinataas din po namin sa iyong harapan ang sinuman sa loob ng bulwagang ito na nangangailangan ng milagro. Now, lift up your hands to the Lord if you need a miracle from God. Sa loob ng bulwagang ito, kung kailangan nyo ng milagro ng Panginoon, in whatever aspect of your life, lift up your hands and I'm gonna pray for you. At doon sa mga
nanonood sa broadcast, if you need a miracle, kung meron kang malubhang karamdaman, kung meron kang kahilingan na alam mo mangyayari lang sa milagro ng Diyos, tonight is your miracle night. Tinataas ko po sa harapan ng mga nakataas ang kamay sa loob ng bulwagan na ito at maging sa mga nanonood sa broadcast na ito na nangangailangan ng milagro. Natutunan po namin ng milagro'y grasya, ang milagro'y biyayang kaloob sa amin. Kaya sa oras na ito, nire-release namin ang aming pananampalataya at pinaniniwalaan, tinanggap na namin ang milagrong ito. Receive your miracle tonight in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sa pangalan pinakamataas sa lahat ng pangalan, dinideklara namin na kami ay pinagpala at pinaboran. Malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaboran, at mabubuhay ng mahaba. Tulad ng deklarasyon ng salmista, I will not die but live and see the salvation of the Lord. Dinideklara namin lahat ng may sakit sa bulwagang ito, pinagaling mo na. Lahat ng may sakit nanonood sa broadcast na ito, pinagaling mo na. Pinunuan mo na ang aming pangailangan, pinagpala at pinaboran, pinaunlad ang iyong mga anak, pinayaman, pinayabong ang aming buhay, sapagkat ito ang ganap mong kalooban para sa amin. Salamat po sa kwento ng unang Pasko, na ginugunita namin ang unang Pasko, ay naganap ang milagro at ngayon patuloy na magaganap ang milagro. Sa pangalan ni Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Malakas na palakpak para kay Lord. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Hallelujah. Praise God. Again, what is the big idea? In Christ I am qualified for miracles. One more time. In Christ I am qualified for miracles. Are you in Christ? Yes. You are qualified for miracles. Tinanggap nyo na. Angkinin nyo na. Ideklara nyo na. Ipahayag nyo. Sapagkat nangyayari lang yan sa naniniwala. Itaas ang kamay ng mga naniniwala. Do you believe? Do you believe? Everybody shout, I believe! I believe. I believe! I believe. Palakpakan natin si Lord, my Lord. Praise God! Thank you, Jesus. Sobrang ganda ng gawain. Hindi ko tuloy alam kung paano tapusin. Praise God. Amen. Tapusin na po natin doon sa mga nanonood sa broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you on Sunday and also on Christmas Day. Prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed. Stay connected. Merry Christmas. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!